Okay, sa wakas, pinoproseso na yung pagpapatalsik dito kaya Russian-American vlogger na si Vitali. Koshevik ba ang pangalan nun? Apelyido, yung Russian na hirap banggitin. Sa totoo lang, parang ugali niyang hirap spellingin. So ito, nagkalat to ng lagim sa BGC at hinuli na to ng CIDG, kinasuhan ng unjust vexation in relation to cybercrime. Ngayon, ang sabi ng iba sa comment section na nababasa ko, ano ba napapala nitong vlogger na to? Sa panggugulo, pwede naman mag-content na maayos. Tulad ngayon na-discuss ko yung nakaraan, rage video ang ginawa niya, no? Manggagalit siya ng tao at pag nag-react yung taong yun, pagtatawanan yun, ilika siya ng comments, maghihika siya ng comment, magkakaroon siya ng clout sa kanyang video, sa kanyang content. So ano naging goal niya doon? Mangbuwisit ng tao, di ba? So ano ba napala niya? Siyempre kumita. Kasi pagka ganyang klaseng rich video, nanood din ako ng iba yan, sinubukan kong panoorin yung iba. Talagang marami talaga nagko-comment, maraming engagement kumbaga sa social media. Sa YouTube man yan o Facebook. Pero ang Facebook medyo kung tutusin mahigpit eh. Kung sa opinion ko kasi sa YouTube, pag nag-report ka talaga sa Facebook, talagang nadadali talaga eh. Talaga napablock agad yung content o video na yun. Sa YouTube medyo maluglog pa ng konti, sana mahigpitan na rin. So dito lumalaga natin ng fake news. So ito ang kaiba ng vlogger, hindi naman lahat, pero may ibang vlogger na maganda yung content, sabi ko nga, yung unang upload ko. Ito ang kaiba ng ibang vlogger na hindi gumagawa ng matino. Kung ikukumpara mo sa mga journalist, no? Ang journalist talaga makita mo para sa bayan talaga yan. Sa katotohanan ng balita. May mga mangilan-ngilan na journalist na bayaran, pero mangilan-ngilan. Pero karamihan, talagang ipabalita lang dapat lang ibalita kasi freedom of expression yan, freedom of the press. So, kailangan talaga malaman ng tao kung ano nangyayari, lalo na kapag may nangyayaring korupsyon sa gobyerno, kahit sinong nakaupo pa dyan. So, mananatili tayong mulat sa katotohanan at sa impormasyon, syempre. Tamang impormasyon. Nakasanayan na kasi dito sa Pilipinas na yung kung ano pang fake news, yung pang in-engage ng mga tao, hindi ko maintindihan. Sabi ko nga sa inyo, pagka ganyan, i-report nyo na lang, wag nyo nang i-share. Siguro, i-send nyo yung video link sa NBI para mahuli. Kasi hinuhuli na ngayon ng NBI yung mga gumagawa ng fake news. Magpapakalat ng sa cyber libel ng mga iba-ibang kilalang individual. Yung isang vlogger na MMD yata yun yung namaya sa police. Nakita niyo man, di ba, inaksyonan, di ba, ng PNP, Internal Affairs Service. So nagsorry naman yung vlogger na yon na government official din, tapos vlogger pa. Pala mas masa mag-vlog ako, nag-vlog din. Pero sa tamang informasyon tayo, sa tama tayo. Ngayon dito sa kay Vitali, yung boss na Russian vlogger, Russian-American vlogger, nagkalat ito sa BGC, kinuha yung electric pan, binuhat. Nanggulo lang talaga, walang kakwenta-kwenta katutusin. Kinuha yung sumdero ng security guard. At kapwa Pilipino po natin yun ang masakit binabasa sa sariling bansa, pagtatawanan tayo sa kanyang walang kakwenta-kwentang video. Buti naman nahuli na. Siguro nare-report na rin yung video na yun sa kanyang kung YouTube channel ba niya o Facebook page ba niya, kung saan ba niya in-upload yung video na yun, pareho. So maganda at ma-action tayo talagang. Dito nakita ko, no, dati kasi nung araw, ang taas ng tingin ng mga Pilipino sa puti, lalo na pag foreigner. Ngayon nakikita natin, binabalyo na natin yung ating dangal, kumbaga. So, yun talagang good Filipino culture. Yung dangal natin, dapat pinaglalaman po talaga yan.
hindi yan niyuyurakan ng lalong-lalo na ng mga ibang especially banyaga ng mambabastos. Especially yung kababaihan natin na binabastos na yung nakita niyo yung ginawa ng Russian vlogger na yun. Sinabi niya ng kabastusan yung babae tapos hold upin daw. Minura pa ata. So, ayan, nakikita natin na nag-iiba na yung bumabalik na yung talagang magandang asal ng mga Pilipino na umaaksyon. Nakabait nga tayo mga Pilipino pero pag talaga nagalit, lumalaban, di ba? Sa tamang paraan. So, eto, anong aral na nakuha natin dito? Wag gumawa ng walang yang content. Kikita nga sa bandang wala makakasuhan ka naman. Or siguro hindi rin magtatagal yung video mong yan. Pagsasawaan din ng tao. Wala ka na pala, nang baboy ka lang. Pinakita mo lang ugali mo, social media. Pangalawa, sana maging responsable tayong mga nagbablog. Kasi marami nakakapanood ng video natin, kahit ba isang daan yan, marami pa nakakapanood. Pwedeng i-share yan o kung ano pa. Ipapadeport na itong si Vitali, si Russian vlogger na Bastos. Sana i-blacklist na rin. At wag nang pabalikin din sa Pilipinas. Sa totoo lang. Walang gagawin matino yan. Kung ganyang klaseng vlogger lang napapasuna sa Pilipinas, wag na lang. Marami pang mga vlogger na maayos dyan na pwedeng supportan ng mga Pilipino. Sana i-mass report ng mga kapwa natin Pilipino sa buong mundo, OFW ka man o nandito sa Pilipinas, yung mga ganong klaseng video. Kasi hindi na dapat kumikita sa kalokohan yung mga yan, sa totoo lang. So, sa ngayon, hanggang dito muna yung vlog. Happy weekends at nagmamahal na araw na nga pala. Huwag natin kalimutan magsimba nga pala. Kung ano mga religion mo, siguro, kung saan ka man kabilang, wala namang oras kung walang panahon o mahal na araw man yan o hindi. Huwag natin kalimutan ng Diyos. So hanggang dito lang po muna yung vlog. Maraming salamat. Happy weekend, saka long vacation, long holiday, saka mahal na araw sa mga katulad natin mga Katoliko. Hanggang dito lang muna yung vlog. Maraming salamat po. God bless.